According to Singh and Kumar in 2019, when ambient temperature falls outside the temperature range, methane production can be unstable and inefficient. Sa mode naman po, are the most frequently recorded temperature has 30 degrees Celsius during the daytime and 23 degrees Celsius during the nighttime, reinforcing that the digester rarely reach the necessary heat levels for optimal methane production. Ang range naman po has 6 degrees Celsius during the day and 3 degrees Celsius during the night, which indicates na mas greater po yung fluctuation during the daytime. Pero hindi po ibig sabihin na mas lower po yung range ng nighttime, yung stable condition na rin po siya kasi that doesn't mean po na stable yung condition niya kasi pinoffer po siya ng heat na optimal temperature range. Sa variance naman po, 3.24 during the day and 0.64 during the night, confirming that daytime temperature indicated more from the day. Higher variance means unpredictability, which can affect microbial efficiency in methane production. And last po, the standard deviation with 1.8 in daytime and 0.8 during the nighttime, further supporting that daytime temperature fluctuated more. A higher standard deviation indicates that temperature values were more spread out from the lake, making methane production less predictable. Sobrang thesis na ito. Grabe kasi nakita ko sa PBB. So, another statistical measure we use to calculate and analyze the temperature data is the skewness and kurtosis. Yung ginamit po namin ang skewness because we want to see the visual distribution ng temperature from February 4 to March 4. Dahil po yun na aming study period. Yun po yung study period namin. Yung skewness po niya, ang skewness po niya in the highest temperature, which is in daytime, is 0.439, moderately right skewed. So meaning, parang yung distribution po ng aming temperature is, imbis na symmetrical po siya, is asymmetrical siya kasi parang kinukuha siya ng mas extreme temperature dito sa right. Kaya po siya 0.39, ay 0.439. And doon naman po sa lowest temperature natin, which is the nighttime, ang skewness po niya is negative 0.024. Approximately symmetric po siya. Meaning, yung mga temperature po natin when it comes to nighttime is parang symmetrically distributed throughout the study period. Compared naman po dito sa daytime na meron po siyang like moderately right skewed na meron siyang extreme temperature na umihila sa kanya dito. Kaya imbis na naging evenly or equally distributed siya is hindi siya naging symmetrical. Dito naman po sa kurtosis natin, meron po tayo sa highest temperature natin na negative 0.316 showing na meron po tayong flat distribution when it comes to highest temperature. And doon naman po sa lowest temperature po natin when it comes to kurtosis has negative 0.324 na flat distribution dito. Ito po yung aming distribution sa aming skewness at ito po yung dun sa kurtosis namin. As you can see, dito po sa graph, di ba pag symmetrical po dapat, meron po siyang bell shape na dito siya sa gitna. Pero dahil hinihila siya sa right, imbes na symmetrical siya, gumanon po yung so hindi po symmetrical yung distribution ng temperature pagdating sa araw. Nagkakaroon po ng extreme fluctuation na parang hinihila yung distribution dun sa gitna. Dito naman po sa kurtosis natin, mapapakita po natin na pagdating naman po sa lowest temperature pagdating sa gabi is meron po tayong parang uneven na ganito po yung graph. Ito naman po yung aming line graph when it comes to the day and night. Ito pong
kulay red dito sa baba, ito po yung nighttime. And ito naman pong kulay blue, ito po yung daytime. So as you can see po, from February 4 to March 4, throughout our experimental study, yung fluctuation po ng temperature, dito pa lang po sa February 4, dito sa line na to, is malaki. Kasi ganyan po kalaki yung gap. Imagine sa araw, ganito yung temperature niya, tapos bigla ganito sa gabi. Tapos sa susunod na araw, ganito yung temperature niya, biglang bababa sa ganito. Parang ganun po yung itsura ng temperature po namin, hindi po siya malapit, hindi po siya na-maintain, hindi siya consistent. Meron pong malaking fluctuation doon pa lang sa araw at doon sa gabi. Before we proceed to sa summary of findings, we are going to move on po muna sa data analysis. We developed a thematic analysis po to identify the pattern and themes. And with that, we observed po 4 key things. Number 1 na dyan is yung environmental influences and the sub-theme po na temperature variability, which is ayun yung naging parang one of the factor bakit nag-reduce yung efficiency ng microbes doon po sa aming digester. Second one, we have the moisture dynamics and evaporation. And the second one naman po is the digester design together with the long sub-theme then, which is the structural limitation and the gas collection issues. And ko lang po, yung number 3 is subatomic properties. Yung po sa may food-based decomposition, mabilis pong mas mabulok yung food waste kaysa po dun sa dalawang, which is yung leaves po at yung manure. And dito po sa system optimization, kailangan po lang mas stable po o operating and mas better po na pag-monitor. Tapos, dito po sa color, medyo dark din po yung food waste. Kaysa po dun sa dalawa, yung leaves and manure. Sa odor po, mas lumakas po yung amoy ng food waste. Kasi mas ano po siya, kaysa dun sa dalawa, mas malakas po yung amoy. And dun sa moisture po, mas dumami po yung, mas umangat po yung tubig ng food waste kaysa po dun sa leaves and manure. Tapos, sa texture po, mas lumambot po ng gusto yung food waste. And kaysa po dun sa lumuot, hindi po nagkasing siksik po doon sa may manure. And next po is 1.5 density. Food waste po is stay semi-liquid and doon po sa may leaves, may konti lang po siya na pagbabago. And presence of foreign material. Pero amoy talaga siya naman. May iba yung hindi po mas mababawasan po yung dumi ng digester and may nahulog po na metal pipe dun po sa nakalagay dun sa may takip po, which is parang yun din po yung dahilan kaya hindi po siya nakapagpunan ng gas. Sa 2.1 po, environment condition unstable. Temperature fluctuation 30 degrees to 85 Celsius. Daytime average 23 to 24 degrees Celsius. Nighttime average like disrupted. Metabolic activity. Hindi po siya stable yung temperature niya kaya kung nahirapan po siya. Magdala ng microbes and umano po ng airway. Dun sa digester design operation ng parameters po. Mahilig po siya kaya kulang po din po sa space kaya hindi po niya matrap yung gas. And sa specific properties. Yung gagawa ng ano lang po, mas maano po yung food waste. Mas mabaho. Environmental condition po, mas malamig po kaysa po dun sa ideal temperature po. Pero po, kaya po bumabago yung pag-ano ng microbe. And sa bite po ba, digester design po,
hindi po naayos na trap po yung pa siya. ano ng methane po kaya hindi po siya nakapag ng gas. Wala daw siya. 35 to 40. Sa food waste, sa 3.3 po, Ano sila? Nakapag-produce sila ng maano po yung food waste, pero naglalabas po siya ng carbon dioxide. 35 to 40. Yun lang po yung nalaman ng food waste. Kaya gumawa sila ng tulog na ano. 3.4 po, sa environmental stability po, ano po, gumamit po tayo ng mga, kailangan po gumamit ng mga heater para stable po yung temperature niya, yung 35 Celsius po, para hindi po siya pabago-bago. And sa digester design po, kailangan po na, kailangan po ng pagandaan po ng mga gas collection po upang hindi po siya ano po yung gas, Sige na, kaya mo yan. Kaya yan, hinga ka muna. parang ano po siya, magiging Ano po kasi, sa study po kasi namin, na-find po kasi namin, nagkaroon po kami ng parang issue as we progresses the experiment, such as meron na pong accumulation ng gas, which doon po sa mga picture na naipakita sa inyo kanina, na umaangat po siya. Umaangat po siyang ganyan. Ang problem nga lang po, meron pong times na imbis na mag-stay siya na umangat siya ng ganyan, nagkakaroon po ng overflow. So, dalawa lang po yung pwedeng mag-come up or like reason bakit nagkakaroon ng overflow. It's either hindi po kayang itulak ng gas yung face mong pipe, kaya tinutulak niya yung tubig. And o kaya naman po, biglang mawawala yung gas, it's either because of leakage or dahil pressure lang dahil mainit. Kasi pag pressure po, pag mainit, umaakyat siya eh. Pero pag bigla pong nawala yung pressure, syempre, bababa siya, kaya magkakaroon po ng overflow. That's why in the summary of our findings, para sinama po namin doon na medyo i-design yung pagdating sa gas collection na medyo mas malaki. Parang, kung tutuusin po, parang bigyan talaga ng space para meron talaga siyang kakayahang mag-float. Kasi as you can see with our design, kasing laki po nito, ito. So, ganun po karami yung kailangan ng itulak. Ganun po parang yung space na yung allowance siya is ganyan lang po. 1 inch. Parang ganyan lang po yung space niya sa paligid niya, yung tubig niya para mag-float. Halos lahat na po ng tubig niya is nasa loob. So, instead of floating, nagkakaroon na lang po siya ng overflow. Kaya sinadjust po namin sa summary of findings namin na it's either pwede pong lakihan or instead na ganito kahaba, kung onti lang naman ang itetest mong gas, is hatiin na lang. Para mas malaki po yung area ng water sa paligid niya para mag-float siya pag merong mga gas na nag-accumulate without going back or having overflow ng water din sa design. And sa 4.0, Meron nga sila. Dahil sa mga communities. Ito po pala yung kanina sinasabi sa summary of findings ni Kirby, wherein sabi po kasi doon, kailangan maghanap ng mas accurate reading pagdating sa methane production. Kasi po, in our experiment, na-realize namin na ang ganitong klaseng gas collection and ganito yung pagkukuhanan mo ng data, pag siya'y umakyat, isn't necessarily methane na siya kaagad. Since anaerobic digestion, before po siya mag-turn into methane, it has to go through stages. From hydrolysis, acido to aceto, to bigla po siya magiging methane. So, meron po kaming na-observe before, kasi nagkaroon po kasi kami ng reset. Or like, when it comes to experimentation, trial and error, and then, ang nangyari po kasi noon, from the second day, na-observe po namin, yung food waste po namin is umakyat. May video pa po actually nun eh. Umakyat po siya. Ganyan po siya umakyat. And ako naman po, dahil inexperience without knowing technicalities, ang ginawa ko naman po is tinulak po siya pababa. Kaya nagkaroon po siya ng overflow. And what we've observed is after that, hindi na po siya umakyat. And
Akala po namin noon, nung una, is parang kinabahan kami na, ay, we did something wrong, kailangan i-reset yung system, has to be reset habang maaga pa. Pero nung na-reset na po namin, doon lang po kami nag-come into conclusion na bumabalak pala yung pipe dahil lumaki yung volume niya sa loob. Kasi meron pong water dito eh, pantay sila ng water. So pag yan umangat, yung water, yung parang space din po niya, kaya siya umangat is dahil may water na nakaharap. Ngayon, dahil tinulak ko siya, lumabas yung tubig, yung water dito sa loob ng pipe, medyo lumaki. So, lumaki din po yung volume na kailangan ng gas para umakyat ulit siya. Which is, na-realize na lang po namin nung late. And nung nireset po namin nun, maliban po sa food waste na umakyat din po kasi yung manure, gumanyan siya. And then, at first, we thought this kind of system is accurate for reading methane. Kasi nga, mame-measure mo kung ilan yung centimeters na naka-display siya sa water, na i-compute mo na lang kung gaano karaming gas yung nasa loob nun. Pero when we tested it po, kung dun sa video, try ko na. Unfortunately, ayaw ko mag-play ng video sa hindi, sir. Hindi lapit na magsalita. Anong ano ba? Ito, nililipat natin to or Hindi na. dyan na? Dadaan. So, yan po yung unang nag-test kami. And then, doon po parang una namin na-realize na, hindi porket umakyat siya, methane na kaagad. It can be carbon dioxide. So, this kind of system is an accurate reading for reading methane production sa mga batch digester. Kasi, hindi mo masasabing porket umakyat siya, is yung umakyat na gas na yun is methane. Since tulad po sa nakita niyo sa video, kahit nilight po namin siya ng match, is namatay lang po yung sa fire. So, this means parang hindi pa po talaga siya completely nag-turn into methane para mag-produce po siya ng fire. Yun po. Yun kasama sa mga summary of findings namin na hindi na. Sa parang summary findings po namin na mas ma-accurate sana na way of collecting and way of analyzing gas. What if meron biglang ay ba yung kanila ba? Sino pa nito? Sige, basahin na lang po namin ang aming conclusion. Our conclusion. Okay. So, the study found that the physical properties of food waste, leaves, and manure change after digestion, but not significantly resulting in methane production. Of course. Environmental factors such as temperature fluctuation, design and operational challenges, and substrate behavior contributed to the limited methane production. Improvements in digester design, operational consistency, and environmental control are needed for future methane production na aming i-discuss naman po dito sa aming recommendation. First po is design improvement po. Kailangan po ng enhanced leak and gumamit po tayo ng mga sealant para maiwasan po yung paglilik po doon sa may digester po. Sa operational strategies po, monitoring water level po, lagi po natin i-check po yung refill, yung refill po ng gas chamber to counteract evaporation effects po. And sa future researcher directions po, extend po ng duration beyond 28 days po. Actually, hindi po siya kaya ng 28 days na makapag-ano ng gas. Ay, tapos na sila. Congratulations. Ayan, so congratulations, Group 4 ng STEM 2B. Thank you for your presentation and yung courage nyo na 4 kayo sumalang dito sa ating presentation na. So yun, so may mga questions lang kami as your panelists. Ayan, so kayo po mag-start mo. Sige. Curious ako, bakit yun yung napiling yung topic? With all the topics na nasa science, bakit yan? So, the topic that we choose po, personally, dahil ako nagsasagot, pag namimili po kasi ako ng mga research topic, I like topics that has an impact when it comes to waste and at the same time that you can use that waste into other ways. Parang, kumbaga po, parang katulad ng dati kong research, ang research ko po kasi dati is
pulverized glass waste as sand substitute in solid blocks. So parang dalawa pong problem na meron at gagawin mo siyang solusyon. So in this case, yung waste po na nag-accumulate na problem in both environmental and then pagdating naman po sa ating climate change, dahil nga ang methane gas is greenhouse gas na natatrap sa atmosphere and lalo nagpapalaki ng ozone layer natin is a problem pagdating din po sa mismanagement. So finding a solution and studying about that solution is very helpful po. Kasi pag ito yung na-utilize mo, imagine you can turn waste into something that you cannot ever imagine na energy pala. From waste, bigla, imbes na waste lang siya, meron pa siyang pakinapang. Kaya po, napili namin yung ganitong research na pag-aralan. So for your etong setup ninyo, parang ano yung problem na gusto nyong solusyonan dyan? Well, fact of the matter po, in addition to what she said po kanina, yung una po kasi namin dapat na magiging research title is development ng biogas digester. Pero since through our studies po, nakita po namin so it's already existing. That's why nag-isip po kami ng other way kung paano namin mapag-aaralan and magiging research ito. That's why nag-end up po kami dito sa investigating its factors po. Sir, paulit po yung And question. then yung question niyo po, sir. Ayun, yung question ko is ano nga yung sinusolusyonan yung problem? Yung sinusolusyonan po namin yung problem dito is yung mga kalat dito sa community po natin. Una po kasi, before namin maisip po sa research title namin is, ano ba yung pwede natin gawin na makakatulong para masolusyonan yung isa sa mga main problem dito sa community, which is yung mga kalat po sa paligid na-observe po namin, nakita po namin. Lalo na po yung doon po banda sa western po. Mas marami po kasi mga manure po doon. Kasi po marami mga animals baka mga kalabaw. And to add to that po sa mga answers nila, maliban na abundance yung waste dito and dahil overpopulated din po ang history, marami din po tayong food waste. So, ngayon, another problem po na gusto namin solusyonan, but ito po yung aming naging study, is syempre from our title, Investigating Factors Influencing Batch Digesters, is para po mapulan po namin yung gap. Meron po kasing gap, although tama po yung sinabi kanina ni Jean na marami na it is already an existing study wherein talagang matagal na pong pinag-aaralan ng anaerobic digestion, yung sa mga pagdating po sa pag-utilize, paggamit, pag-harness, pagkuha ng gas, energy from waste, meron na po talagang nun. Pero ang problema po kasi, madalas kasi ang focus nila is sa mas malalaking setup, wherein tama lang din naman po kasi ang malalaking setup is parang mas marami silang na-produce na energy. Yun nga lang, yung mga malalaking setup kasi na yun is parang impractical and not cost-effective when it comes naman po sa mga taong nandun naman po sa rural. Hindi po sila parang meron silang malaking farm or malaking ano. So, if there is a study that can study factors na nakaka-apekto pag sa batch digester na pwede mong gamitin sa bahay lang, and parang talaga mapag-aralan para makapag-make ka talaga ng sarili mong methane, that would be a good study kasi meron pong underreported na mga cases ng study sa mga batch digester. Kulang po talaga sila. Pagdating sa mga design, ano bang design ang kailangan mo hindi gayahin? Anong design ang hindi mo kailangan ulitin? Madalas po kasi optimization na lang eh. Hindi po yung sa mga bagay na eto, kailangan mo matuto dito. So, yun po yung aming email sa study ko. So, bale, anong design, saan design nyo galing yan? Anong model? Ganyan. Si kanino, kaninong model mo ginaya kung meron mang specific model? Sa Dickinson Farm po sa America. Meron po silang sariling page nila and they really parang ina-advertise po nila or like they tell people about how to use energy, how to use from waste to gas. Although medyo parang thin weight lang po namin yung design niya. Parang kumbaga ibabatin ko lang. Kumbaga, yung design na nakita nyo is ganito lang din pero iba po. Parang may iba po siyang kumbaga, yung design po kasi niya is mas maliit
compared po sa ganyan. Like literal parang ganyan lang po yung size niya. Mga 5 kilos lang po, mga literal batch digester po. And pagdating naman po sa gas collector niya, imbes na ganyan pong design, mas malawak po yung sa kanyang outer compare sa inner. Kumpara naman po sa design namin na ganyan, kaliit yung parang allowance niya. So parang na-realize din namin throughout the study na, may reason pala bakit ganun yung design niya na ganito kalaki yung allowance. Katulad nga po ng na-explain ko kanina, yun nga po, yung pagdating sa design is nagkaroon ng error. And then, baka kasi merong factor kung bakit walang lumabas na gas is dahil ginamit nyo ay plastic. Dapat pala metal yung gagamitin. Hindi naman po. Kasi, mas okay po actually ang plastic. Since, pag metal po kasi it has potential na mag-rust. Lalo na pag nakapasok ang aerobic. Lalo na po pag nag-produce, parang nagda-digest po kasi siya. Actually, mag-produce po siya ng oxygen. So, pag metal ang gagamitin mo, parang baka magkaroon pa lalo kasi foreign materials yan eh. Sensitive po kasi microbes pagdating sa loob. So, hindi naman po problema ang sa plastic na gamitin. Actually, yan po yung madalas na ginagamit nila. So, di ba, paano ba siya? Di ba, doon papasok yung methane? Yes. Tapos, paano nyo malalaman kung mayroon ng laman? Di ba, aangat siya? Okay? Yes. Aangat po siya. Tapos, meron po siyang ito. Yung paglalabasan po ba? Hindi. Di ba meron kayong parang pressure bulb dyan? Yes. So, mami-measure ba niya na meron na ba siyang laman na methane o hindi? Hindi po methane exactly. Mami-measure lang po niya yung pressure. Okay. So, parang pag sumobra yung pressure, baka hindi niya nakaya, baka sumabog. Yun po yung mami-measure niya. Pero methane exactly hindi po. Oo, kasi sabi nga hindi naman methane agad yung lalabas, di ba? So, yung pressure po yung mami-measure niya para pag nakita mo, nagkaroon ng ganitong changes, kailangan siguro ayusin, baka sumobra, hindi niya nakaya. So, halimbawa, merong na-produce dyan. Paano yung storage niya pagkatapos dyan? The thing is, ma'am, kaya po siya tinawag na batch digester dahil single-cycle po siya. So, parang ang pinaka-goal or motive lang is to see, to parang makita, makapag-produce, and matest kung sino sa tatlong ways yung pinaka-maraming napuproduce sa methane. So, parang kung i-store niyo po siya sa ibang gas collection na naman po. Another design na naman compared to this one. Kasi ito po, pang-testing lang talaga siya. So, you can actually repurpose this one. You can reuse it, put another ways into it, co-digestate, tapos pwede nyo pong i-measure dito. Okay. Kaya, so kanina doon sa video na, di ba, inaano siya na posporo. So, anong gusto nyong i-test doon? Kung meron na po siyang na-produce na methane. Kasi dahil i-reset na lang din na po namin, and dahil pag na-reset siya, is mawawala din naman kung ano yung nasa loob niya, might as well test it out na, may na-produce kaya within this time allotted na tumaas siya. Actually, yung time date po nun is mga 6 days po. So, parang medyo unripened pa siya. Pero based sa mga naano nyo na mga papers, ilang days bago ka makapag-produce naman? Na perfect condition, maganda yung setup, ilang days actually, daw? Actually, sir, you cannot say na nakadepende po talaga siya sa mga external environmental factors, pati po mismo design, para masabing ma-produce siya. Kung talagang optimal yung condition, kung paano mo siya tinest, pagdating sa design ng digester mo, to the temperature, and lahat-lahat, pagdating na rin po sa subject, kasi meron din po connection yan sa napoproduce niyang methane, is talagang within siguro mga 12 to 18 days meron na po. Pag optimal yung condition, like talagang na-optimize mo siya, yung external factors niya. Pero pag hindi po, it can take as too much 90 days. Based yan sa mga nabasa? Yes, sir. Sa mga matagal. Matagal. It takes months po. Para kung lalo na kung hindi po optimal yung condition kung saan nakaset yung inyong test. May constraints po. So, buti, actually, na-curious ako, buti yung gusto nilang makuha is like methane.
within the, kasi yung problem nila is yung madami daw waste, ganyan. So marami namang mga ibang like pwedeng gawin na hindi naman